What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So ngayon, nandito tayo sa page na sa Twitter, X account ni CC ng Binance. So sa mga hindi nakakilala kay Kuya CC, siya ang founder, dating founder ng Binance. Which is bumisita siya dito sa Pilipinas. Para saan? Siyempre doon sa pagsuporta niya doon sa Binance dito sa Pilipinas na siyempre na nasa sandbox, no, sa na siyempre naayos nila yung ng pag i-introduce ulit ng Binance dito sa Pilipinas. At siyempre nagbigay din siya ng konting comment about dito, no. Maraming mga ah, topics talaga na pwedeng mapag-usapan dito. Siyempre may mga positive and negative din dito na mga comment, mga opinion ko na pwedeng maging mga nababasa ko, no, tsaka yung mga opinion ko rin about dito sa nangyayari about sa Binance, no. Pero mamaya pag-uusapan natin yung mga bagay na yun, no. Pero sa ngayon, tingnan muna natin yung pinost ni CC, no. So sabi niya dito, just back from the Philippines, one of the most exciting digital asset market in Southeast Asia right now. Jumping to the fourth globally in TRM Labs Country Crypto Adoption Index. So pang-apat tayo, guys, no? So isa rin sa mga bagay na pwede nating ika-proud tungkol dito sa pagyakap natin sa cryptocurrency, no? The regulators get it collaborative, forward-thinking, focus on outcomes, consumer protection, innovation, growth, and rare combo. Met great people at the Department of Finance, including Secretary Frederick Go, the SEC Chairman Francis Lim, and the Black-Scholes team. Ayun na. Real conversation about where the industry is heading. Big one. The SEC FinTech Innovation Office just gave Black-Scholes in principle approval under Stratbox. This is what good regulation looks like. Build pathways, not walls. Programs like that signal that the Philippines is serious. Confidence attracts capital funds innovation. Flywheel starts here. Bullish on the Philippines, grabe. Bullish daw siya sa Pilipinas and crypto buying the dip more soon. Grabe, no? Talagang nagbibigay ng signal si CC, no? So, syempre, nasubaybayan ko si CC, no? So, hindi naman sa wala tayong tiwala sa kanya, pero may mga particular na reason din kung bakit positive ako sa mga sinabi niya, no. So bigyan lang natin ng konting summary, no? So pagdating niya dito sa Pilipinas, sabi niya na sa ngayon yung bansa ay pinaka-exciting sa digital market, no, dito sa Southeast Asia. Sabi nga niya rin dito na pang-apat tayo yung Pilipinas sa buong mundo sa crypto adoption ayon sa TRM Labs, no. Nagugustuhan niya yung approach ng Philippine mga regulators dahil balanse yung consumer protection at innovation. Tapos nakipag-usap din daw siya sa Department of Finance, SEC at mga iba't ibang blockchain companies. Pinuri niya yung Stratbox at yung in-principle approval ng Black-Scholes bilang halimbawa ng magandang regulation. Naniniwala siya na kapag maganda yung regulation, dumarating yung investor, lumalaki yung kapital at sumusunod ang innovation. Sa huli, sabi niya, bullish siya sa Pilipinas at bullish pa rin siya sa crypto. So, bakit mahalaga yung kumpiyansa ni CC, no? Hindi naman porket hindi na siya yung namumuno talaga sa Binance, no? Isa pa rin si CC sa pinaka-nirerespeto talagang personality dito sa crypto industry. Kapag nagsabi kasi siya ng mga positive na pananaw sa isang bansa, napapansin ito ng mga venture capital firms. Parang parang ina-advertise tayo, no? So, napapansin niyo ng mga venture capital firms, blockchain na startups, institutional investor, developers, international media. Pero hindi siyempre guarantee ito ng tagumpay. Pero malaki na rin kasi yung dagdag nito para sa credibility ng Pilipinas bilang lugar kung saan blockchain, nangunguna yung blockchain innovation, no? Na pwedeng kasi siyempre kung ikaw is isang investor, ikaw ay negosyo, at gusto mo magtayo ng isang company or isang blockchain firm. So, pwede mo i-consider yung Pilipinas, lalo na natin pagdating sa ito. Isipin nyo naman, pang-apat tayo sa globally, no? Pagdating doon sa adoption index pagdating dito sa Pilipinas. So,
talagang crypto-friendly yung ating bansa pagdating dito. Although, maraming ang mga bagay na pinagbabawal, ban dito, ban doon. So, talagang tina-track down talaga ng sector. Pero, good thing naman yun eh. At least, na hindi na-eliminate, pero nababawasan yung mga pwedeng maging dahilan ng scam or mga failed project o yung mga rug pull projects, no? So, ano yung advantage nito para sa Pilipinas? Siyempre, napakataas ng crypto adoption natin, no? So, pinakamaraming retail crypto user sa buong mundo. Hindi na talaga to bago sa maraming Pilipino yung paggamit ng mga crypto wallet, no? Tapos, sa nakikita ko rin dito, siyempre, bata pa yung populasyon natin, no? Ibig sabihin, mas mabilis tayong matuto ng mga bagong technology. Ito yung workforce na kailangan talaga sa Web3 industry. Hindi kagaya ng ibang bansa na medyo mas may edad na yung kanilang average na mga kabataan. No? So tayo is mas bata tayo. So mas madali tayo matuto. No? Mostly nasa Gen Z and millennial na nasa workforce ngayon. At tapos sa English-speaking country din tayo. No? Mas madali na kasing makakuha talaga ng international blockchain na trabaho. Mas madali rin magtayo dito yung mga foreign companies kasi dahil dun sa advantage natin sa pagsasalita ng wikang English. No? OFW market, no? Siyempre, yung mga opportunity, napakalaki ng opportunity kasi ng crypto pagdating sa remittance, eh. 'Di ba? Ang dami nating OFW, siyempre, isa rin yan sa talagang asset natin, yung ating mga OFW kung saan nagdadala talaga ng dollars dito sa Pilipinas. So, isipin nyo, kung magkakaroon ng blockchain which is pwedeng gamitin ng mga OFW na mas mababa yung fees, mas mabilis, at siyempre, mas friendly pagdating sa mga OFW. So, other advantage naman to. Mas mura yun, mas mabilis. Available pa siya ng 24/7. Tapos, gaming culture. Hindi pa pwedeng mawawala to. Kasi, naging malaking bahagi talaga ng Pilipinas yung play to earn. 'Di ba? Nakita naman nila talagang nanguna tayo pagdating yun sa Axie Infinity pa lang eh. Bagamat siyempre bumagsak talaga yung hype na natili naman yung kaalaman ng maraming Pilipino kagaya ko, no? Although hindi ako nagsimula sa Axie Infinity, nung matutunan ko talaga to kasi sa XRP talaga ako natuto, no? Doon ako nagkaroon ng unang interest. Nagkaroon ng Axie Infinity pero saka ko lang talaga na-explore lahat, no? Nag-introduce sa akin is XRP pero ang pinaka nagpalawak talaga ng knowledge ko para mag-aral dito is yung Axie Infinity. After noon, doon na kung ano-anong mga tokens na inaral ko, kung ano-anong mga projects na yung mga sinilip ko, natuto na ako mag-research, natuto na ako mag-ano, no? Pero, still, yun nga, dahil din sa nangyari na gano'n, na adoption na nangyari talaga noong 2021, is talagang ang dami rin talaga na involved pagdating dito. Yun nga lang, kailangan talaga pagtingin yung education pagdating dito sa crypto dahil, syempre mali yung naging interpretation ng lahat ng tao. Kahit naman ako mali yung naging interpretation sa akin about sa crypto, na which is ito nga, the way para makatulong lalo doon sa mga bago at doon sa mga nagbabalik loob sa pagki-crypto is hopefully sana makatulong din tayo doon sa mga tao na yun, no? Tapos syempre lumalaki din yung financial tech ecosystem, no? Sanay na yung maraming Pilipino sa mga digital payments, sa GCash, Maya, 'di ba? Sa mga credit card, mas madali talaga yung paglipat mula doon sa blockchain-based finance kung tutusin, no? Kasi syempre alam na natin yung mga ganun yung mga basic na mga digital na no? So, ano lang yung mga mindset na pwedeng maging hadlang, no? Ito lang naman yung talagang dapat ini-eliminate natin no? Sana maano rin to ng ibang mga crypto influencers, no? Sa mga nakikita ko, yung mga pwedeng maging hadlang para dito sa maging talagang kasi kahit hindi naman natin kunin yung number 1 na tayo yung pinaka top na crypto na crypto hub talaga dito sa mundo. Basta makasama lang tayo sa top, pero ano yung pwedeng maging hadlang, no? So unang-una yung get rich quick mindset, no? Isa na nagpabagsak Marami kasi pumasok talaga sa crypto. Ang pumapasok sa crypto is para yumaman din agad. Yung kasi mindset nila, pag crypto sabihin na biglang yaman yan Hindi talaga para maintindihan yung technology. Kapag nalugi ka, siyempre isipin mo kagaya nung nangyari dati, scam yung crypto. Nalugi ka no? Sa katotohanan, mali lang talaga yung naging strategy ng mga Pilipino noon, no? Hindi pala mga Pilipino, no? mga tayo noon, no? So, ganoon din naman yung nangyari sa akin. Tapos isa pa, meme coin addiction, no? Marami talaga yung naghahanap ng times 100 na coins, imbis na talaga pag-aralan yung Bitcoin o yung blockchain.
no? So, kailangan dun muna tayo nakapokus talaga, no? Hindi ko sabing masama ang meme coin. Holder pa rin naman ako ng meme coin, no? Meron pa rin ako Shiba Inu. No, Shiba Army rin ako ha, kala nyo. Pag ganto-ganto lang ako, Shiba Army ako. No? So, pero ano pa bang meme coin na hawak ko? SLP? Oh, kasi consider naman ang SLP talaga na meme coin eh. Oh, yun lang. Yun lang ang mga hawak ko na meme coin, no? Wala na akong Doge eh. Alam ko, di pa ako nag-accumulate ng Doge. Hindi ko kasi trip yung Doge noon pa eh. Pero laki din ang kinita ko ng Doge. No? Pero noong 2021 pa naman. Pero ngayon, hindi ko na inano yung Doge. Shiba. Oh, pero pa rin ako Shiba Inu. Tsaka yun lang ata ang meme coin ko, dalawa lang. Dati meron ako Mew, pero wala, nabenta ko na rin yun eh. Okay din nung naging profit sa akin. Tapos sumunod na hindrance talaga is yung mahinang financial education. Hindi tayo marunong sa digital na na side eh. Hindi mahina tayo sa risk management, position sizing, diversification at saka long-term investing o yung mindset, no? Kasi tapos lagi rin tayo naghahanap ng mga libre, no? Libreng pera, yung mga airdrops, referral, mga easy money, no? Imbis na mag-invest talaga sa sarili nating kaalaman. Sa totoo lang, ang pinag-i-invest talaga natin dito is knowledge. Ang daming natin pwedeng basahin sa internet, pwedeng sa YouTube. Kaya sabi ko sa inyo, mag-subscribe kayo dito sa channel ko kasi nag-share naman ako ng mga information na pwedeng makatulong sa inyo. So subscribe kayo dito sa akin, sa isang part din naman yan para matulungan ko kayo kung ano yung pwede ko ma-share sa inyo. Then pwede kayo maghanap sa Twitter, sa Facebook, sa ng mga information. Pero syempre, titingnan nyo rin kung sino yung mga content creator na talagang pwede ninyong pag-aralan yung kanilang mga sinasabi, no? Meron din naman nandiyan na CoinDesk, no? Pwede ka magbasa-basa doon. CoinMarketCap, tapos yung CoinGecko, CoinBureau, diba? So yun yung mga kinukuha natin ng mga news, no? So depende yun sa inyo kung paano nyo aralin. Ang dami dyan sa internet. I-google mo lang, ihahanapin mo lang, makakita ka na. At syempre, kung naghahanap talaga ka, sabi ko nga sa inyo, mag-subscribe kayo sa akin. Tapos sunod is yung isa pa sa magiging problema is yung fear of regulation, no? Kasi pag may bagong regulation, marami agad yung nagsasabi na wala na agad yung crypto. Samantalang sa maraming pagkakataon, ang malinaw na regulasyon talaga yung magbibigay talaga ng kumpiyansa sa malalaking investor. 'Di ba? Tayo kasi hindi naman natin tinitingnan yung mga regulation kasi ang titingnan lang natin is paano tayo kikita, no? Pero kung ikaw is malaking investor ka, so importante yung regulation eh. Kailangan mo protektahan din nila yung kanilang pera, no? Doon sa kung pag-i-investan nila, kung okay ba diyan, no? Minsan nga nakakapagtaka eh, kasi kagaya niyan, nung binan yung Binance, ang dami ng bash. 'Di ba? Wala, ba't naman namin gagamitin yung mga local exchange? Bulok naman yung mga local exchange nyo pagka nagkaroon ng konting volatility, nagsha-shutdown yung mga exchange, CoinsPH, ganyan ang sakit dati. Pero sa ngayon, sa tagal ko nang ginagamit yung CoinsPH, hindi pa naman nangyari. Pero kung ikukumpara ko talaga yung CoinsPH kaysa dun sa Binance, talagang iba talaga yung level ng Binance, no? Gusto ko pa rin gamitin talaga yun. Pero syempre, kailangan alam din natin kung paano natin gagamitin bawat exchange saan. Napag-usapan na rin naman natin dito yan, no? So, sinabi ko na rin naman yan dati na may difference kasi yung local at saka international. Depende yung gamit mo, no? So, hindi porket parehas exchange yun, parehas mong gagamitin, ng parehas lang din yung paggagamitan. No? Kung magdi-DCA ka lang, ba't kailangan mong pangganap ng mga international exchange kung meron naman sa local? At saka isa pa, hindi mo naman iipunin yung coins mo doon. Kailangan mo pa rin matuto mag-open ng wallet mo at kailangan alam mo rin kung ano yung wallet na gagamitin mo para maging safe. Kasi self-custody dapat yan. Kung nagdi-DCA ka na rin naman, no? At pang long term ka. Pero kung may plano ka na rin na may benta within months or this year or mga 6 months, so doon mo na lang muna ilagay talaga sa exchange, no? So hindi mo naman kailangan yan ipunin dyan sa exchange. Kasi syempre, risky rin yun. Na syempre, not your case, not your crypto. Isa rin yan sa mga rules dito sa crypto na kailangan alam ninyo. No? Tapos, napag-usapan din kasi dito yung yun pa pala, yung kapag binan mo yung Binance is talagang ang dami nagreklamo. Tapos ngayon na ino-open na yung Binance dito, no, nagkakaroon na naman ng
panibagong boses na naman, no? Na sinasabi na, gagamitin lang yan sa corruption, ganyan-ganyan. Kasi siyempre, nalilink kasi yung Binance kay Romualdez, di ba? Pero hindi naman siya direct talaga na may ano nun. Yung parang partner ata o ano ata doon is kakilala si Romualdez partner sa ibang negosyo, hindi naman dito. No? Pero yun nga baka mamaya nakatanggap din ng maleta yan si CZ, ganyan. Lalo na nagkaroon to ng kaso dati na money laundering. Hindi natin maalis, no? Hindi ko naman kayo masisisi kahit naman ako may doubt. Pero kung ganun kasi lagi yung magiging mindset natin, hindi natin bibigyan ng pagkakataon talaga sa totoo lang, no? Hindi kasi tayo hindi tayo magiging flexible pagdating sa mga ganito, no? Kailangan talaga is paano ko ba sasabihin? Kailangan pa rin natin talagang suportahan yung mga ganitong bagay kasi ito yung magbibigay talaga ng confidence sa mga startups na mag-invest din dito sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga sa inyo, parang ina-advertise na ni CC na okay yung Pilipinas pagdating sa crypto, no? So, nandun na tayo sa tinatawag na corruption, no? Yun yung pinakamalaking talagang concern sa public eh. Siyempre, may nagsasabi na mas madaling mag-corrupt gamit yung crypto. Pero kailangan tandaan din natin, hindi talaga crypto yung ugat ng corruption, no? Mga cash, bank, shell companies, no? Lahat ng yan, matagal nang ginagamit sa illegal na activities, no? Hindi na nga nila kailangan na crypto, minamaleta na nga lang eh, di ba? Lahat yan is talagang matagal nang ginagamit talaga, no? Sa kabilang banda, syempre, kung titingnan din natin, yung mga public blockchain gaya ng Bitcoin na transparent, no? Nakikita at nare-record yung bawat transaction. Kaya sa maraming kaso talaga, mas madali pang masundat talaga yung daloy ng pondo kaysa sa cash. Kasi pag yan is nakamaleta, wala ka na, hindi mo na alam kung saan napunta yung pera. Diba? Basta ang tunay na malaga ay tamang regulation, tapos epektibo talaga sa pagpapatupad ng batas. So, sinasabi din kasi dito ni CC, yung cycle talaga na dapat na pwedeng tingin ko na pwedeng mangyari is yung una, karoon muna ng good regulation. No, basta meron ka ng good regulation, ito na yung aming regulation, kailangan nyo sundin to. So, magkakaroon na ng confidence yung mga investor mo. Once na nagkaroon na ng confidence yung investor mo, saka na magkakaroon ng capital flow. Diba? Magkakaroon na, magpopondohan na yan ng mga negosyante, ng mga no? Once na nagkaroon na ng mga pondo yan, magkakaroon na mas maraming startups. So, magtatayo dito sa atin sa Pilipinas ng mga startup companies na para about blockchain. So, ano bang benefit nun sa mga Pilipino rin? So, kapag dagdag din yun ng jobs at pagiging mas advanced tayo pagdating sa blockchain, no? So, once na mayroon ng maraming trabaho, so magkakaroon mas maraming innovation at doon magkakaroon ng economic growth. Diba? Diyan naman umiikot yung cycle na yun eh. At saka, syempre, sa mas maraming companies talaga, ang pipili talaga sa Pilipinas based talaga sa kanilang blockchain operations, no? So, ano yung kailangan natin matutunan dito as a retail investor? Siyempre, huwag tayong bumili ng crypto dahil lang sa sinabi ni CC. Diba? Kahit naman sinabi nito ni Kuya na bullish siya sa crypto, mas mahalaga pa rin pag-aralan talaga yung fundamentals. Adoption, regulation, mga developers, institutional interest, real-world use case, baka naman walang gamit yung crypto mo, diba? Kailangan, ang opinion kasi ng isang influential figure ay maaaring magbigay lang ng kumpiyansa. Pero yung sa pangmatagalang value ng isang investment, nakasalalay pa rin yun sa totoong paggamit ng technology at sa sariling research ng investor tayo. Diba? So, meron din akong mga konting haka-haka lang, no? Haka-haka lang naman to, so hindi naman ito fact talaga, no? Parang naisip ko lang, gusto ko lang din i-share sa inyo. Pero kasing parang naniniwala din kasi ako na nagsisimula na talaga magkaroon ng kompetisyon, no? Ang mga bansa para maging sentro talaga ng blockchain at digital asset. No? Sa pananaw ko, yung mga bansa na maaga magtatayo talaga ng malinaw na regulation, ang Amerika nga wala pa niyan ay maaari talaga makahikayat ng talent, startup at saka mga capital, no?
Siyempre, bago pa tuluyang maging mainstream yung tokenization, yung stablecoins, digital finance, totoo man o hindi ang ganitong pananaw, malinaw talaga na maraming pamahalaan yung nagsisikap talaga na balansehin yung innovation at consumer protection, no? Upang hindi talaga maiwan sa talagang pangmalakihan o pang world na competition, no? So, depende, yung nga sabi ko sa inyo, bigyan natin ng chance kasi lalo na kung titingnan, kailangan pa rin natin talaga maging mapanuri. So, hindi naman natin kailangan talaga na ano, alam ko yun, nararamdaman ko yung gusto yung ano na baka gamitin nga sa mali. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit naman anong technology, basta ang hindi naman yung crypto ang nagiging dahilan ng corruption, tao pa rin. No? So, ang pinakamalagang mensahe lang naman dito na sisi, hindi naman simpleng bumili lang ng crypto eh. Diba? Ang mas mahalaga talaga mensahe is gumawa ng environment kung saan ligtas yung innovation na bansa, no. Kapag naging balanse kasi yung regulation, mas dumadating yung negosyo, no? Mas lumalawak yung opportunity. At kapag mas maraming Pinoy talaga nagkaroon ng tamang education sa blockchain at digital asset, mas malaki talaga yung chance ang maging mahalaga ang bahagi ng Pilipinas sa susunod na yugto ng global digital economy. No? So, kayo, ano sa tingin ninyo? Okay ba yung sinabi ni Sisi? Ganyan. No? Pero still, Kuya Sisi yan eh. Siyempre, isa rin naman yan talaga sa mga hinahangaan ko dito sa space. Pero siyempre, hindi naman porket hinahangaan natin is talaga hindi minsan nga hindi ako nakabili ng BNB eh. Pero kino-consider ko ngayon, no? Pero siyempre, hindi pa ngayon. Pero sinisilip-silip ko rin yung kanyang token na BNB, no? Tsaka isa pa, kung papipiliin din talaga ako, number 1 talaga is Binance, sunod is BitGet, tapos sumunod is CoinsPH. No? So, depende. No? Sana lang talaga maging okay na siya dito sa Pilipinas at talagang maaprubahan na siya, mabigyan talaga ng proper license at talagang ma-monitor talaga ng SEC dahil sa totoo lang, sana ito na maging pambawi sa atin, no? Na sa mga lahat ng mabigyan naman nila tayo ng transparency pagdating sa mga ganitong bagay. At sana nga kahit hindi natin makuha yung top 1, basta hindi tayo mawala sa top 10. Malaking pride na rin yun sa Pilipinas. Kaysa naman na maging top 1 tayo sa corruption, baka kaya pa yun eh. Pero yun nga, at least meron tayong something to be proud of pagkadating dito sa blockchain. No? Marami naman tayong pwedeng pangmalakihas sa Pilipino, pero pagdating sana dito sa crypto is para sana hindi rin malason talaga yung utak ng mga tao sa mga maling practices, maling turo ng ibang mga tao na ginagawang sugal o ginagawang investment. Sana makakatulong ito sa mga Pilipino, hindi pa kasama. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga supporters and subscribers. I-like and share ang ating mga video at siyempre mag-comment na rin kayo dyan. At ang tanong ko sa inyo ay tingin nyo ba ay tayo magiging isa sa mga top crypto hub dito sa Southeast Asia? Kaya ba natin talunin yung Singapore, yung Indonesia, yung Japan? No, sana nga tayo diyan. Magkaroon tayo ng malaking pangalan pagdating sa crypto and blockchain. No? At sana masolusyonan. Kahit hindi masolusyonan siyempre hindi masolusyonan ng crypto talaga at blockchain sa corruption, sana maging magandang tool ito para magamit sa tama. At sana huwag madaliin. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. Saludo sa inyong mga ma'am sir at syempre magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!